Marcos noong 1978, ang kauna-unahang halalang naganap sa ilalim ng batas militar. As a result, the Binatikos ng mga tiga-oposisyon ang eleksyong ito at mula rito'y lumutang ang isang pangalan na kalaunay naging mukha ng pagtuliksa laban sa rehimeng Marcos. Si Senador Ninoy Aquino. 1978 was the time of block voting. So, it was so easy to cover. Kaya lang, you know, hindi naman nilalabas yung opposition sides. That was the time when Ninoy ran while he was incarcerated. Ako si Chris Aquino. Ako'y 7 taong gulang na. Ngunit halos 6 na taong ko nang hindi nakakapiling ang tatay ko si Ninoy Aquino. Sana'y tulungan po ninyo ako para makapiling ko naman ng mami ko, ng mga kapatid ko, at lalong-lalo na para makapaglingkod na rin sa inyo. Ngunit sa sumunod na eleksyon noong 1981, lalong tumindi ang pagpupumiglas ng taong bayan laban sa administrasyon. Kumalat sa mga pahayagan ang tungkol sa pananakit ng nooy alkalde ng Pasig na si Emiliano Caruncio sa Radio Veritas reporter na si Salvador Reyes at ang mga litrato galing mismo sa kuha ng GMA News sa nasabing insidente. Mauling victim and complainant Ado Reyes was there when Mr. Matay handed over his complaint to Fiscal Apostol for an official investigation of the incident. Kinukulit niya si Mayor Caruncio dahil doon sa fraud, doon sa na-certifyan lang ng barangay captain, pwede nang makaboto. Nagulat ngayon si Mayor Caruncio, nagalit. Bilang binatukan pinagsasampal ni Mayor Caruncio yung Radio Veritas reporter. Unang buong buo yun. Kasi that time talagang hindi ka pwedeng maglabas na against Marcos. Yun ang kauna-unahang laban ng media sa Marcos regime. We have written, that is the commission has written Mayor Caruncio on the basis of the film clip that has been shown to explain. Nakalusot man ang istoryang ito sa ere, naging mahigpit pa rin ang tanikalang nakapulupot sa media. Nobyembre ng taong ding yon, gumuho ang Manila Film Center, isa sa mga proyekto ng dating unang ginang Imelda Marcos. Natsamba ko rin yun. Hinarang lahat hindi pwedeng makapasok. Tiyempo lang na yung mga pulis na mga head ng mga pulis kaibigan natin. Kaya ako na-allowed. Parang akala ba na for the record ng mga pulis, parang gano'n. Ngunit tila nabaon din pansamantala, kasama ng mga natabunan, ang mga kuha ng aming kamera. Dahil ang aktwal na istorya ukol sa misteryo ng gumuhong gusali, umeri na lamang makalipas ang mahigit 2 dekada matapos naganap ang trahedya. Sa pagkakataong ito, na naigman ang impluwensya ng gobyerno, hindi naman tuluyang nagpaamo ang media. Emotion and a lot of excitement. Dumagundong ang balita. Kami sa tarmac, waiting outside the airport until Doy Laurel came out shouting, Ninoy was shot, Ninoy was shot. Still, we were not allowed kasi it was so grabe in security. Pinapasok na kami mga 2 hours later because he was shot at around 1 p.m. Mga 3 p.m., napwersa na silang magbigay ng press con. The night before he left Boston, I was telling him I couldn't sleep. I was feeling very cold and I had shivers. At the Liwasang Bonifacio in front of the post office. Of course, you know by now that the procession caused heavy traffic jams. Labag man sa kagustuhan ng pamahalaan, eksklusibong napanood ng bayan ang libing ni Ninoy sa The 11:30 Report, ang late-night news program ng GMA. Yeah, it was really a spectacle. I mean, this is the first time you see
Filipinos in those big numbers. I mean, amazing numbers. And it showed the people who cared. Mga 9:30 na, past 9. And the Cortez was hardly moving. Talagang barado ng tao eh. Nakakaano nga eh, parang martial law, at the height of martial law. And yet, people had the courage to come out. So anyway, ganun. Unti-unti until inulan na kami, siguro mga noon na. Imagine from Santo Domingo to FEU, inabot kami ng 12 noon. At ang nagluluksang byuda noon na si Cory Aquino, sa GMA rin nagpaunlak ng kanyang pinakaunang panayam sa telebisyon. Are you comfortable with your role as something like a keeper of the flame? Like everything else, I try to adjust to whatever the situation calls for. And with God's help, I think I have been able to manage. Anyway, I'm still surviving now, so it's okay. Or there were questions raised on why we were airing it. And I said, it's the anniversary of Viewpoint, and it is the first death anniversary of Ninoy. I said, what other kind of topic can you have on this very, very auspicious day? Bago pa man sumabak sa politika ang dating simpleng may bahay, isang tanong mula sa aming reporter ang mistulang humamon kay Mrs. Aquino. That affair was held at the Century Park Sheraton Hotel. At the end, ako nagtanong, tinanong ko kay then Mrs. Corazon Aquino, no? Are you going to run for the presidency or not? Sabi niya, no. And then I rephrased my question. I asked her, what will make you run? Yun, sinabi ni Ms. Corazon Aquino na 1 milyong lagda na nag-endorso sa kanya sa pagkapangulo, yan ang magsisimula po sa tatakbo. I hereby affirm my candidacy. Mula rito, nagtuloy-tuloy na nga ang pakikibaka ni Cory upang mapigilan ang nagaharing diktadorya. Mukha yatang pare-pareho kami ng passion. No? Ang amin, alam namin kung ano ang aming papel sa society. No? Na maghatid ng balita, tamang balita, para maintindihan ng tao kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Mga pagkakataon na makikita mo na talaga namang parang hinahamon yung kakayanan mo as a journalist. And it was very, very exciting. Sa kabila ng kaguluhan sa politika at kakulangan sa makabagong kagamitan, ang GMA News Team patuloy pa rin naging matapang na tagapagkulat ng bayan.